Nasa atin lamang linya si Melencio Boy Vargas, ang National President ng AltoDAP. Kaboy, good morning. Si Orly Trinidad muli ito. Magandang umaga sa iyo. Welcome sa Benuan ng mga balita, Radyo na TV pa, Kaboy. Isang masaganang umaga po, Sir Orly, at saka yung taga-subaybay, taga-pakinig. Kaboy, unang punto lang, gusto ko lang malaman ano ang sentimiento ng inyong mga miyembro sa nakadaktang panibagong rollback. Although may mga pagbaba dyan na dapat tayo maganda for next week, but at least 25 pesos per liter na rollback ngayong araw nito. Ano ka ba ang sentimiento ng inyong mga miyembro? Siyempre po, ito po ay isang magandang pangitain dahil bumababa po yung diesel at ito po ay kahit paano po yung mga nawala po ng mga nakarang araw, ito po ay makakatulong sa ating mga driver dahil ito po yung kita po nila ay babalik po kahit po hindi masyadong malaki yung kita nila. Meron yung pong nawala ay maibsan po nito, Sir Only. Alright, meron bang malapit o marami bang gasoline station na maaaring puntahan ng inyong mga miyembro para dun sa sinasabing 10 pesos na diskwento sa diesel? Opo, parang ganito po yung Sir Orly. Dito po sa Marcos Highway, nung inilunsad po ito, andun po ako, dun sa sa may Santolan, Pasig, yung siya lang po yung unang nagsumama. Pero ngayon po, yung sumama rin po yung Clean Fuel. Dikit-dikit po sila. Clean Fuel, Caltex, Shell din po. Bali, 4 na po sa Marcos Highway yung sumali po rito. Kaya nga po ito yung nung interview ko, sinasabi ko dapat po dagdagan pa ng DOE yung mga oil companies. Pero sa tingin ko po, sumasama po sila dahil kasi Sir Orly, kung sakali, halimbawa, may 10 pesos discount po doon sa isang lugar. Pag meron pong ibang oil companies diyan, hindi po sila makakarga. Siyempre, doon po magkakarga sa may discount. Kaya mapipilitan po silang sumama. Pero Alright. Meron din kasing sentimiento na parang silang, hindi ko lang alam kung may mga ruta kayo na kulang o wala mismong gasoline station na pwedeng puntahan. Babiyahe pa ng malayo, wala rin kwenta, na-discount mo. Kaboy. Tama po kayo doon. Pero siguro po wala pa pong report sa akin tungkol doon sa dahil kasi nga po parang hindi po masyadong nalalaman pa ng mga driver. Pero pag po nakausap nila ako, sinasabi ko po na tumingin kayo ng mga oil companies na may discount, sayang po 'yon. Pero ang dapat lang pong ayusin dito, Sir Orly, sa nakikita ko, yung pong listahan kasi hindi naman po pwedeng kakargahan kayo basta-basta. Kailangan po nakasama yung plate number doon sa listahan po ng oil companies, tapos ng DOE at saka po ng Land Bank. Land Bank po kasi ang nagbabayad yan, Sir Orly. So ito, ibig sabihin, halimbawa sa grupong AltoDAP, lahat ng miyembro ninyo, lahat ng jeep sa ilalim ng inyong grupo ay nakatimbre sa Land Bank. Dapat po para ganon. I-enroll muna. Naka-enroll. Kasi kung wala akong plate number nyo doon, hindi kayo bibigyan ng discount. Tama po. Pag pumasok po kayo doon, hindi po kayo bibigyan pag wala yung plate number nyo. Okay naman lang po yun dahil kasi nga po, Sir Orly, baka po yung samantalahin to ng iba kahit hindi po talaga public utility na jeep ay malagyan dito. Kaya po binibigay ng LTFRB yung mga plate number. So ika nga, pinpointed, targeted talaga dapat na makikinabang. Okay din naman yan. Ang problema lang kasi baka may miyembro. Paano kung may mga miyembro kayo na wala sa listahan ng Land Bank? Anong usapan po dyan, Kaboy? Pagka po wala sila, may problema po sila. Baka mamaya kaya po hindi sila naisama. Baka kaya kulorom na sila o hindi na po sila nakarehistro. Hindi na po sila nakarehistro sa LTO at saka sa LTFRB. Paano kung kompleto naman? Kaboy, kompleto naman. Miyembro nyo naman. Kompleto sa papeles. Wala pa po ako nakikita nagreklamo sa akin dahil kasi nga ginagawa ko po kung sakaling At least sa inyo, kompleto sa kompleto sa dokumento. Ang gagawin ko po, ko sila ng listahan ng mga plate number, gagaling ko sa LTFRB at kakausapin ko po ang LTFRB na
Hindi po pa nakasama to. Ganun po yung ginagawa ko, Sir Orly. Alright. Anong reaction nyo doon sa balitang 10 yung 10 pesos petition na fare hike, Kaboy? Ng piston po. O ng piston, no? Ang alam ko po, piston na nag ano po niya, nag-fair hike. Pero sa akin po siguro, sa ngayon po, no, tingin ko po, ewan ko lang po kung tama Kayo ako ba, dyan. kayo ba, Dahil, yung grupo, ang inyo bang grupo ni Kaobet, sa amin po kasi noon, piso lang, hindi po na-approval. ayun, oo. No? Inol po ng ating kagalang-galang na presidente. Ngayon po, yung po in-apply nila, siguro po, baka po ang mangyari dyan, i-turn down din ang ating kagalang-galang na presidente dahil unang-una, Sir Orly, marami naman po siyang ginagawang mga aktibidad, At nakita ko po, in fairness naman po sa ating Pangulo, talagang bumababa po siya sa baba. Tinitingnan po niya talaga yung kung ano po ang maitutulong niya sa hanay po ng transportasyon, ginagawa po niya. Kasi kahapon po kasama namin si Presidente, Sir Orly, doon po sa Cubao, na kung saan inilod po yung service contracting. Pinuntahan po niya, tinanong po niya yung mga pasahero. At yun nga po, isa po yung grupo ko doon sa kasama sa service contracting, yung Rosario Cubao, Baya Santa Lucia, Pasig, Sir Orly. Opo. Isa po yung dalawa po yung member ko na sumali diyan, isa po yung Francisco. So sa tingin niyo Araneta Center. Sa tingin niyo, Kaboy, mukhang hindi akma ngayon ng ang fair hike petition, lalo na kung mataas. Tama po kayo dahil Alright. nga kasi nangyari na po sa amin yan. Kami po tatlo ni Obet Martin at ako po ay nag-file na noon, una pa po. Okay. Piso nga lang po yung hinihingi namin doon noong una pa. Na parang provisionary increase lang po yung hiningi namin. Pero yun nga po, ibinito ng ating kagalang-galang na presidente. Okay. Wala naman po tayong magagawa dan dapat marami naman po siyang ipinalit na mga dagdag kita ng ating mga Maprograma. driver, Sir Orly. Anyway, Kaboy, ako nagpapasalamat muli sa inyong pagtanggap sa aming tawag. Sa ulitin po at ingat kayo palagi. Thank you. Opo, basta po kayo at mabuhay po kayo. God bless po, Sir Kayo Orly. din po. Mga kapuso, National President ng Aldo Melencio Boy Vargas, ang inyo po napakinggan.